Purihin ang Panginoon. Dito nga po, tungko sa aming nga po mga magkahanan. Meron kaming nadatnan doon isang babae, 46 years old. At ito po ay nagsasama sila ng hindi kasal. 5 taon na silang nagsasama, subalit wala pa rin po silang anak. At doon po, binahaginan sila ng salita ng Diyos na sinabi nga, ate, na hindi niyo ba alam na kayo ay namumuhay sa kasalanan? Humakbang kayo ay magpakasal. At doon po talagang ang babae ito ay pakinig ng pakinig sa salita ng Diyos. At ang sabi nga, nung tumanggap siya sa Panginoon, nagnais po siya na idalangin na yung po, sila po ay magkaroon ng anak. At doon po ay dinalangin sila na mabuksan yung bahay bata. At tunay ng babae nito ay galak na tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At sa aming pong pagpapatuloy, amin pong nakita si Tatay David, 82 years old. Siya po ay naging isa sa kanilang tahanan at ito po ay binahaginan din ng salita ng Diyos. At ang matandang ito ay nandoon, siya'y tumanggap, galak na galak sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At dalawang babae po na nasa tindahan, sila po ay nagkwentuhan, doon sila inanyayahan, binahaginan ng salita ng Diyos, sila man ay tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At meron naman po kaming nakita doon na si Nanay Melita. Ito po ay 64 years old. Siya po ay naglalabas sa tabi ng daan at doon siya binahaginan ng salita ng Diyos. At ang sabi nga niya, siya ay may sakit, diabetic, may bato sa abdo. Marami siyang sinabing sakit sa amin. At doon siya ay talagang pakinig na pakinig. Nang sabi nga namin, Nay, ang Panginoon Jesus ay nagpapagaling. Sumasampalataya po ba kayo sa Panginoon? At yung po siya ay sumagot. At siya ay tumanggap sa Panginoon at idinalangin ang kanyang sakit at karamdaman. At tunay na siya ay nakaranas sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At meron po silang napuntahan dun sa San Diego Street. Yung napuntahan po niya na si Allen. At ito po yung patutuo niya. Babasahin ko na lang po. Siya po ay may 4 na anak at sila hindi kasal. Namatay po yung kanyang unang asawa dahil sa aksidente nangyari doon sa Bundok, year 2019, December 6. At dahil po sa pangyayaring yon, naging resulta ng pagkaka-aksidente ay nagkapunit-punit po yung kanyang mga ugat, litid at ugat. At doon po siya inanyayaan sa Panginoon at doon siya ay idinalangin at silang lahat ay tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Maging ang kanyang mga kapatid po, isang ano po ito, isang looban. Magkakapatid, sila ay tumanggap sa Panginoon. Maging ang kanyang magulang na si Nanay Lani, siya po ay tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At talaga pong ang lugar na yun ay para sa Panginoon, sapagkat siya'y naghahanda pa ng maraming kaluluwa. At doon nga po nabanggit sa inyo na hindi na kami umalis doon sa lugar ng sulukan. At doon po marami pang inihanda ang Panginoon sa isang apartment na si Tatay Rafael Melchor. Ito po ay pinahaginan namin ng salita ng Diyos. At maging ang kanyang anak na si Manuel Melchor. Ito pong si Manuel, siya po ay elementary pa lang, siya ay naging sakristan na hanggang sa nag-college. Subalit, dahil sa nahiwalay sa Panginoon at naroon, bagaman nandoon yung pamumuhay nila, talagang makikita mo yung nangungupahan sila sa apartment. Subalit naroon yung talagang pagtanggap nila sa Panginoon. Galak na galak sila, tuwang-tuwa sila. At sabi nga nila, pupunta sila sa gawain ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At marami pa pong tumanggap sa Panginoon. At ito pong sinanay visitation,
Ang pangalan po niya, si Nanay Visitasyon. Ayun po, siya po ay 69 years old. Ito po ay na-stroke. Isang taon na siya na-stroke. At doon po binahaginan siya ng salita ng Diyos. Siya ay tumanggap sa Panginoon at ibinalangin ang kanyang stroke. At tunay na matandang ito ay nakaranas ng kagalingan sa pangalan ng Panginoon. Oh, hallelujah! At marami pa po tumanggap sa Panginoon. At tunay nga po na salamat sa Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. At to God be all the glory.